Mga paraan kung paano mo kakausapin ang anak mo base sa edad niya. Una, mula pagsilang hanggang 2 taon. Sa mga ganitong edad ang paghawak ang pinakauna nilang matututunan at magsisilbing komunikasyon para sa kanila. Dahil hindi pa nila lubos na maintindihan ang ibig mong sabihin, mas mainam na makikita niya sa mukha mo ang emosyong nais mong ipakita. At sabayan mo na rin ang paggalaw ng katawan para mas maunawaan kanyang mabuti. At kung mag-baby talk siya, kausapin mo siya ng maayos, huwag kang mag-baby talk dahil hindi ito makakatulong upang makapagsalita siya kaagad. Ikalawa, 3 hanggang 5 taon. Sa pagkakataong ito, maaari mo nang turuan ang anak mo ng mga tamang paraan upang maipakita niya ang kanyang mga emosyon. At kapag nagtanong siya, sagutin mo ng tama at simple upang madali niyang maintindihan. Hangga't maaari, bigyan mo siya ng pagpipilian para malaman mo kung naintindihan niya ang ipinapaliwanag mo. Tulungan mo siyang matutunang magsabi kung ano ang mga saloobin niya. Ikatlo, 6 hanggang 8 taon. Dito nagsisimula na siyang gawin ang mga bagay ng mag-isa. Dito kausapin mo siya ng may pagrespeto at bigyang pansin mo ang mga bagay na napagtatagumpayan niyang gawin kaysa pag-alitan siya sa mga maling nagagawa niya. At kahit anong sabihin ng anak mo, pakinggan para matuto rin siyang makinig sa mga sinasabi sa kanya. Ika-4, 9 hanggang 12 taon. Dito magaling na siyang magsalita at magsabi ng kanyang mga nararamdaman. Kaya kailangan mo siyang gabayan sa lahat ng mga nais niyang gawin at pakinggan mo ang mga sasabihin niya ng walang pag-aalinlangan at pagkontra. Maaari ka na ring humingi ng opinyon o payo sa anak mo sa pagkakataong ito. At kapag nagkamali ka sa kanya, aminin mo at humingi ka ng tawad. Para kung sa kanya mangyari, matuto rin siyang tanggapin ang pagkakamali niya at humingi ng pasensya.